Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Kilala ang angkan namin bilang mga manggagamot o mas kilala sa tawag na albularyo. Makaluma at puro pamahiin, lalo na sa aming baryo. Dahil malayo kami sa kabihasnan at napapaligiran din kami ng kagubatan. Kilala ang angkan namin bilang mga manggagamot o mas kilala sa tawag na albularyo. Makaluma at puro pamahiin ang aming baryo dahil malayo ito sa kabihasnan at napapaligiran din kami ng kagubatan. Sa bayan ng Lagos na ako lumaki at nagkaisip. Simple lang ang aming pamumuhay. Bagamat puno ng mga kasabihan, ay payapa pa rin naman ang aming pang-araw-araw na buhay. Pero ang lahat ng yun ay nagbago. Nang bigla na lamang bumukas ang ikatlo kong mata, o mas kilala sa tawag na third eye. Nagsimula ito nang may tinulungan akong isang matandang babae. Grade 3 pa lamang ako nun. Ngunit mulat na kaagad ako sa kung papaano gumulong ang buhay. Papatawid ang matanda nun at maraming dumaraan na sasakyan at hindi makatawid ang matandang babae. Hindi naman sa pagmamayabang. Mabait akong bata. Tinulungan ko ang matanda hanggang sa makatawid kami sa kabilang kanto. Kahit pa mahuhuli na ako sa klase. Nang makatawid kami ng matanda, may sinabi siya, ngunit hindi ko na naunawaan. Dahil bukod sa napakahina ng boses, ay nagmamadali na rin ako sapagkat huli na ako sa aking paaralan. Pagod at hingal ang aking inabot nang makarating sa aming silid-aralan. Mabuti na lamang at wala pang aming guro, kaya naman hindi ako nakatanggap ng parusa. Katulad ng ilang mga paaralan. Dati raw na sementeryo ang aming eskwelahan. Kaya naman usong-uso ang takutan at biruan sa aming school. Pero ang kasiyahan sana na palagi namin ginagawa, hindi ko inaakalang magkakatotoo pala. Nakaugalian na naming magkakaibigan na tumambay sa may luma at sirang classroom na ginawa ng parang bodega. Dati yung science laboratory. Kaya naman nakahiwala yun sa iba. Nasa dulong sulok ito ng paaralan kung saan iyon lamang ang classroom sa gitna ng dalawang malaking puno ng mangga. Nasira ito dahil nagkaroon daw ng isang aksidente. Nagtungo kami dun habang may dala kaming mga pagkain at libro katulad ng aming mga nakagawian. Naupo kami sa maliit na lamesa at upuan na yari sa semento nang malapit sa mangga na nasa kanang bahagi ng sirang science laboratory. Nagkukwentuhan lamang kami
nang biglang umihip ang hangin at gumalaw ang kadena na nakakandado sa may pinto at lumang silid. Natural lamang para sa amin ang pangyayari na yun. Ngunit ng mga oras na yun, ay iba ang naging epekto nito sa akin. Kung noon ay wala akong nakikita, ngunit sa pagkakataong ito, may nakita akong babae na sunog ang muka, na nakasilip sa may bintana mula sa loob ng lumang silid na malapit sa may pinto. Ginagalaw niya ang pintuan na para bang gusto nitong makalabas. Kitang-kita ko ito dahil sa sira na ang bintana at wala na halos itong takip bukod sa 2 tabla. Dahil doon ay napatayo ako at naglakad kaagad palayo, na ipinagtaka naman ng aking mga kaibigan. Sinundan nila ako at tinanong kung ano raw ang problema ko. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko at lahat sila ay nagulat. Sa tagal na namin na natambay dun, ay yun lamang ang unang pagkakataon na nangyari yun. Akala namin ay normal lamang na gumalaw ang kadena, maging ang pintuan dahil sa luma ng silid, at madali na lamang tangay ng hangin. Napag-alaman namin na bago nangyari ang aksidente na yun, ay nagsasagawa raw ng eksperimento noon ang mga grade 6 student nang may nagkamaling estudyante na hindi inaasang mapaghalo ang maling sangkap. Nagkaroon ng pagsabog, ngunit ligtas naman na nakalabas ang mga bata. Ngunit ang kanilang guro ay naiwan at nasawi sa loob. Simula nun, ay hindi na kami pumunta pang muli doon upang tumambay. At hindi pa rin doon natatapos ang aking kalbaryo, dahil kahit saang sulok ako ng eskwelahan tumingin, ay may nakikita akong kakaibang nilalang. Hindi natatapos at walang lumilipas na araw na hindi ako nakakakita ng mga multo sa tuwing papasok ako ng eskwelahan. At dahil hindi ko pa lubusan na nauunawaan ang mga nangyayari, nahirapan akong mag-adjust. Sa nagdaang 1 linggo, ay makailang beses akong nadala sa klinik dahil nahihimatay ako sa tuwing may nakikita akong malubha ang kalagayan, katulad ng lalaking walang ulo, babaeng nakaluwa ang mga mata, at marami pang iba. Palagi rin akong napapagalitan ng aking mga guro dahil nahuhuli nila akong tulala sa oras ng klase. Pinatawag sa paaralan ng aking mga magulang upang kausapin dahil sa biglaang pagbabago ko. Dahil dun, ay hindi na nagsayang palang oras si na mama na dalhin ako sa ospital upang ipatingin. Wala namang nakita ang mga doktor na mali sa akin, kaya naman pinauwi rin ako kaagad. Sabado nun, nang maiwan ako mag-isa sa aming bahay dahil may trabaho si Papa at may kailangan namang puntahan si Mama. Nasa loob lamang ako ng aming silid nang may marinig akong mga katok mula sa aming pintuan. Dahil doon ay lumabas ako at nagpunta sa may pintuan upang tingnan kung sino ang kumakatok. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko si Mama na nakatayo sa may labas. Kumakatok ito sa may pintuan habang walang reaksyon ng muka at nakatitig lamang sa pinto. Tinawag ko si Mama.
Lumingon naman sa akin si Mama at tumigil na rin sa pagkatok. Tinanong ko siya kung bakit siya kumakatok. Hindi naman nakalak ang pintuan. At isa pa, wala namang bitbit si Mama. Marami pa akong sinabi. Ngunit kahit isa, ay wala siyang isinagot. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa natauhan na lamang ako at sa halip na buksan ko ang pintuan, ay ikinandado ko ito at maging ang mga bintana ay dinamay ko na rin, sabay takbo pabalik sa aking silid. Hindi siya si Mama. Hindi ko alam kung paano ko nalaman ng bagay na yun. Pero alam at ramdam ko na hindi siya ang Mama ko. Nung mga oras na yun, ay unti-unti na rin na nagsisink in sa akin ang lahat ng mga nangyayari. Parang mga palaisipan na isa-isang nabubuo sa aking isipan kung anong kahulugan at kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Kaya naman, dun na rin nagsimula ang pagsasagawa ko ng sarili kong research tungkol sa third eye. Mag-aalas 12 na nang dumating si Mama. Hindi na ako nagdalawang isip pa na buksan ng pinto nang tawagin ako ni Mama. At nagsimula na itong magalit dahil nakakandado ang pintuan at maging ang mga bintana. Sigurado na akong si Mama ang kaharap ko. Dahil wala naman sigurong multo na mahilig manermon, hindi ba? Sinabi ko kay Mama ang nangyari sa akin. Lahat ng nakikita ko ay ikinuwento ko sa kanya. Pati na rin kina Lola at Papa. Noong una ay hindi sila naniniwala sa akin. Ngunit nang magsalita na si Lola tungkol sa abilidad din niyang na meron siya. Ay wala na silang ibang choice kung hindi ang maniwala. Nabuksan daw ang aking pangatlong mata at iyon daw ang dahilan kung bakit ako biglang nag-iba. Pinaliwanag din ni Lola sa akin kung ano ang silbi at paano ginagamit ang third eye. Sinabi nito na may kaakibat daw itong biyaya. Ngunit malaki rin ang kakambal na hirap at responsibilidad. Nauunawaan ko naman ang lahat at sinubukan na sundin at gawin ang lahat ng sinabi nito. Kung anong dapat at hindi dapat. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Hindi ko na pinansin ang mga nakikita kong mga engkanto kagaya ng bili ni Lola. Wala naman daw silang masamang dulot sa mga tao. Sumang-ayon naman ako dahil wala namang ibang ginawa ang kapre kung hindi ang maupo at manigarilyo sa may puno ng mangga. Ganon din ang mga tikbalang at mga naglalarong mga duwende sa may damuhan. Wala naman silang gagawing masama kung hindi sila binulabog at hindi ginawa ng masama. Pero kakaibang kaba ang nabuo sa dibdib ko sa tuwing papasok ako sa eskwelahan. Dahil puro mga kaluluwan ng mga patay ang nakikita ko sa loob ng silid-aralan. At ang sabi ni Lola, ay delikado rin daw ito. Lalo na't hindi sila matahimik at mapaghimagsik. Nakakapasok sila sa katawan ng mga tao at maaari kang sapian. Akala ko'y unti-unti nang magiging normal ang aking buhay dahil nasasanay na ako sa mga nakikita ko. Ngunit hindi ko naman akalain na pahihirapan pala ako nito.
Pauwi na ako nun galing sa paaralan nang may makita akong mga tao na nakaupo sa may puno ng balete. Tatlo sila at lahat ay nakaharap sa isa't isa na para bang nag-uusap. Ngunit nang nakalampas na ako sa mga ito, ay nagtaasan lahat ng aking mga balahibo sa katawan, sabay ihip ng malakas at malamig na hangin. Sandali akong napahinto, pero nang matauhan ako, ay kumaripas na ako ng takbo. Hindi sila tao. Hindi na ako lumingon pa at hindi rin ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. Ngunit nang makapasok ako sa loob at napalingon sa may bintana, nagimbal ako nang makita ko ang mga ito na nakatayo ilang hakbang lamang mula sa kinaroroonan ko. Sinundan nila ako. Tumakbo ako papunta sa aming silid upang magbihis. Ngunit napasigaw ako sa gulat nang may kumatok sa may bintana at pintuan. Bumabakat ang mga figura ng mga palad ng mga ito. Sa may bintana, na labis nagbigay ng takot sa aking buong sistema. Hindi ko na alam kung nung nangyari. Basta't nagising na lamang ako na nakahiga na sa kama. Katabi ko na si Lola, kasama si Mama at Papa. Sinubukan kong bumangon, ngunit hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay napakabigat ng aking katawan at nagsimula na rin sumakit ang aking ulo. Hanggang sasabihan ako ni Mama na mataas daw ang aking lagnat. Dahil doon hindi ko maunawaan kung bakit ako nagkasakit. Pero ang pinakamalaking katanungan ay kung paano nakapasok ang tatlong lalaki na nakita ko sa labas dito sa loob ng bahay namin. Nandito sila. Magpasa hanggang ngayon. Nakatayo sila ilang hakbang lamang mula sa kama na hinihigaan ko. Nakatingin lang sila sa akin na para bang nakikita nila ang kaluluwa ko. Tinuro ko sila kina Lola dahil naiyak na ako sa takot. Hindi naman sila nakikita. Kaya naman, nadagdagan pang lalo ang aking kaba at maging ang takot na namumutawi sa aking dibdib. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Sa bawat oras na dumadaan, ay lalong tumaas ang aking lagnat. Nahihirapan na akong huminga. Hindi rin naman ako makatulog. At hindi pa rin umaalis ang tatlong lalaki na ngayon ay nakatayo na sa bawat sulok ng aming silid, habang nakatitig sa akin ng masama. Wala na akong maalala pa sa mga sumunod na nangyari. Ang sinabi na lamang sa akin ni na Lola ay tumirik daw ang aking mga mata at nangisay ang aking buong katawan, habang may sinasabi raw akong mga salita na hindi nila maintindihan. At dahil may alam sa panggagamot ang aking Lola, ay ginawa ni Lola ang lahat upang mapaalis ang mga kaluluwang umaaligid sa akin. Gusto raw ng mga ito na pumasok sa aking katawan, ngunit walang gustong magparaya dahil lahat ito ay gustong sumapi sa akin. Nagsagawa si Lola ng mga ritual at basbas upang mapaalis ang mga kaluluwang ligaw na nagpapahirap sa akin. Napagdesisyonan na rin nila Lola na isarado ang aking ikatlong mata upang hindi na raw ako malapitan pang muli ng mga kakaibang nilalang. Dahil sa ora daw na nalaman nila na nakikita mo sila
ay hindi ka nila titigilan. Nagising na lamang ako matapos ang 2 araw mula sa malalim na pagkakatulog. Pagkagising ko'y magaan ang aking pakiramdam. Wala na rin yung mga lalaki na nakamasid sa akin. Simula nun ay naging normal na muli ang aking buhay. Hindi ko na nakikita pa ang mga kaluluwang ligaw sa paaralan at maging ang mga engkanto na naglalaro sa may daan. Sa wakas ay payapa na muli ang aking mundo. Ngayon ay masasabi ko na para sa mga matatapang lamang ang ikatlong mata. Hindi ito para sa lahat. At tanging ang may malalakas lamang na isip, puso at paniniwala ang binabagayan nito. Palagi nating tandaan na ang third eye o ikatlong mata ay isang mabigat at mahirap na responsibilidad na hindi para sa lahat.